mayroon ng tanong dito si Ashton. Sabi niya, kailan po ba dapat magtaas ng paupahan ang may-ari ng bahay? 5,000 ang singil sa amin kada buwan. At yan din ang nasa kontratang pinirmahan ko. After 3 years ay nagtaas sila ng 500. Tama po ba yun? Hindi po ba 1% lang dapat ang taas yearly, which is 150 lang sana ang dagdag, not 500 pesos. Attorney Oliver, anong sagot natin kay Ashton po? Thank you. Okay, Ashton, ayon sa ating rent control law, kapag kataasan ng renta ng isang residential unit, dapat ay hindi lalagpas sa 7% annually. No, yan po yung ceiling or cap na itinatakda ng batas. Pero sa pag-i-implement po niyan, no, meron pong authority ang ating government through the Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC para i-regulate yung pagtaas ng renta. Ibig sabihin, itong HUDCC, meron po silang power para i-determine kung ano po yung increase rate, i-determine kung ano po yung period na covered, at i-determine kung ano po yung residential unit na covered din. So ngayong January 1, 2026 hanggang December 31, ang sabi po ng board resolution nila ay hindi po dapat tataas sa 1%. So tama po kayo, 1%. So kung yung inyong pong renta monthly ay 5,000, dapat po yung dagdag po dyan ay 50 pesos lang, no? Hindi po 500. So pwede po kayong magreklamo sa barangay or idiretso nyo na po sa Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD. Oh, Attorney Oliver, thank you very much. Malaking bagay itong inihayag mo na ito doon sa mga nagpapaupa. Ha? 7% annually. Ayan. So doon sa taas na yon, 50 pesos lang pala per month. Okay. Thank you for that, Attorney Oliver. This time naman, matanong natin, Attorney ano naman ang gusto niyong sabihin sa usaping ito? Thank you very much po. Yes, Miss Annie, i-clarify ko lang yung sinabi ni attorney kanina na I think, pag tama ba attorney, i-correct mo ko if I'm wrong ha, pagka ang residential unit ay 10,000 pesos pababa, ang tenant ay dapat, ang pwedeng increase lamang ay 1%. Tama po ba? Yun po ba yung sinabi nyo? Pag 10,000 pesos pababa yes po, ang upa? Okay. Apo, ayan po yung nakalimutan kong sabihin na may cap. Opo. Since ito, 5,000 pesos lang ang upa, hindi nga pwede na masyadong mataas ang idagdag. So, 1% ng 5,000 pesos is how much? 50 pesos lang ang pwede nilang idagdag. Tapos siguro ang ipapayo ko pa doon sa... Kaya parang tama siya eh. Kasi kung 50 pesos times 3, dapat 150 pesos lang. And isa pa siguro, attorney, na gusto ko ring ipaalala, tingnan po ninyo kung ano yung nakasulat sa kontrata. Kasi kung ang nakasulat sa kontrata is hindi magtataas for 5 years, di ba? Walang escalation, hindi pwede. Kaya i-check din po ninyo kung anong nakasulat sa lease contract ninyo. Miss Annie? Attorney Dot, singit na ako and Attorney Oliver, siguro mag-guide lang din tayo kasi may mga kababayan tayo na ganun po yung kanilang kalagayan. What if sabihin ng may-ari na, teka muna, hindi naman ito pang commercial. Imagine, mayroon lang ako dyan mga 5 pinto. 5 pinto lang naman. So, ibig sabihin, saklaw po ba siya doon? O may sinasabi din ng batas na hindi naman yan commercial eh. Yan, ginawa lang naman yan para at least makadagdag sa kanilang kita kasi nag-aaral yung anak niya. Mayroon akong pinagawang 5 pinto na ang upa, mayroon na limbawa 5,000 o kung tigpa 5,000 yan. Pwede bang gawing depensa yan noong nagpapaupa? I'm going to start with Attorney Oliver. Thank you very much po. Ng board na itong mga types of residential units na ito, yung covered, no? So, kung ma-determine naman na yung residential unit na yan na pinaparenta ay covered nung pagtaas, yun po yung mag-govern at hindi po yung may-ari yung magsasabi kung exempted ba siya or hindi siya covered.